Sa mundo ng paghahanap ng deposito, marami sa atin ang nakapokus lamang sa mga mapa, sa paghukay at sa mga marka na iniwan ng mga bato at puno. Pero alam niyo ba na hindi lang gumuguhong lupa o lason na gas ang totoong kalaban sa ilalim ng tunnel? Isang napakalaking katotohanan na alam ng bawat treasure hunter sa Pilipinas. Kapag gintong Buda na ang pinag-uusapan, iba na ang usapan. Ayon sa mga nakatatanda at sa sarili kong pagsusuri sa mga kwento ng ating mga kasamahan, ang bawat gintong Buda ay may tinatawag na guardian. Isang hindi nakikitang espiritu na hindi natutulog at nagbabantay rito gabi't araw. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, mga ka-TH, handa ka bang harapin ang sumpa kapalit ng bilyong-bilyong halaga ng ginto? Dahil sa mundong ito, hindi sapat na may lakas ka at tiyaga. Kailangan mo ring malaman kung paano makipag-usap sa mga hindi nakikita. Minsan ba ay naitanong nyo sa inyong sarili kung bakit napakatindi ng kwento ng sumpa kapag Buda ang nahupay? Hindi kasi ito tulad ng ordinaryong gold bar na basta na lang itinambak. Ang Buda ay isang sagradong imahe. Sa kultura ng mga bansang pinagmulan nito, ito ay simbolo ng relihiyon at paniniwala. Kaya naman kapag ang isang bagay na sagrado ay ginamit para maging sisidlan o tagapagtago ng mga ginto, nagkakaroon ito ng kakaibang bigat sa espiritual na aspeto. Dito sa Pilipinas, napakadaling kapitan ng mga ligaw na espiritu o engkanto ang mga ganitong klaseng sagradong estatwa kapag naiwan sila sa madidilim at malalalim na tunnel sa loob ng mahabang panahon. At kapag nabulabog mo ito ng walang pasintabi, doon na magsisimula ang tinatawag nating sumpa o ang mahiwagang sickness. Marami na tayong nabalitaang mga treasure hunters na matapos makahawak o makakita ng gintong Buda ay bigla na lang nagkasakit ng walang malinaw na medikal na dahilan. Ang iba ay nakakaranas ng sunod-sunod na malas sa pamilya, habang ang iba naman ay tila naglalaho na lang o nawawala sa sariling wisyo sa loob ng tunnel. Sino nga ba ang naglagay ng mga sumpang ito? Base sa aking sariling pagbabasa at pagsusuri sa mga lumang kwento, ang mga sumpa na ito ay hindi lang basta-basta dinala rito. Ito ay itinalaga mismo ng mga sundalong Hapon. Noong panahong ibinaon nila ang kayamanan ni Yamashita, marami sa kanila ang nag-alay ng sariling buhay, habang ang iba naman ay sapilitang binitay o dinala sa mga kuweba para doon na mamatay kasabay ng pagtatatak ng kanilang huling sumpa. Ang galit, takot at katapatan ng mga sundalong Hapon na namatay sa loob ng mga tunnel ang naging pinakamalakas na enerhiya na nagbabantay sa mga deposito ngayon. Bukod sa mga multo ng mga sundalong Hapon, may isa pa tayong dapat isaalang-alang kapag tayo ay naghukay sa ilalim ng lupa. Ito ang tinatawag na coexistence o ang pakikipamuhay ng mga espiritu sa ating kalikasan. Kapag ang isang deposito ay nailagay sa ilalim ng lupa ng halos isang siglo, natural lamang na ang mga natural na naninirahan doon tulad ng mga lamang lupa, duwende o mga engkanto ay aangkinin na ito. Para sa kanila, ang ginto ay may dalang enerhiya na nagpapalakas sa kanila. Kaya kapag pumasok ka sa kanilang teritoryo, para sa kanila ay nagnanakaw ka. Dito pumapasok ang konsepto ng guardian's price. Ano nga ba ang hinihingi ng mga bantay na ito para pakawalan ang kayamanan
ni Yamashita. Una ay ang respeto. Ang simpleng pagkilala na may nauna sa iyo doon ay hindi mo ari ang lugar. Pangalawa, sa mas matinding sitwasyon, may mga bantay na naghahanap ng buhay bilang kapalit. Kaya naman napakaraming kwento ng mga gumuguhong tunnel kung saan may mga treasure hunters na nasasawi dahil hindi sila nagbigay ng tamang respeto sa mga bantay. Dahil karamihan sa ating mga ka-treasure hunter dito sa Pilipinas ay walang mga mamahaling modernong kagamitan tulad ng mga high-end detector na nagkakahalaga ng daang libo. Ang tanging sandata natin sa field o sa ating site ay ang talas ng ating pakiramdam, pagsusuri sa bawat marka, at ang tradisyonal na pamamaraan ng pakikipagkapwa sa mga espiritual na bantay. Meron tayong ilan dito na pinakakaraniwang ritual na ginagawa ng mga lumang treasure hunter bago nila tuluyang galawin ang gintong Buddha o ang anumang deposito sa loob ng tunnel. Una ay ang pag-alay ng puting manok. Ito ang pinakasikat na ritual. Ang dugo ng puting manok ay ipinapatak sa paligid ng excavation site o sa mismong pintuan ng tunnel bilang simbolo ng alay na dugo para sa lupa. Ito ay para mapawi ang galit ng mga lamang lupa nang hindi buhay ng tao ang maging kapalit. Pangalawa, ito naman ay ang pag-aalay ng alak o sake. Kung ang binabantayang deposito ay may kinalaman sa mga sundalong Hapon, madalas na nag-aalay ang mga hunters ng alak, partikular na ang sake o kahit anong matapang na alak, kasabay ng sigarilyo. Isa itong paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga sundalong Hapon na namatay habang nagbabantay doon. At ang pangatlo ay ang barya at pagdarasal. Bago magsimulang maghukay, may mga nag-iiwan ng mga barya sa ibabaw ng lupa. Ang paniniwala rito ay parang binibili mo ang karapatan na makuha ang nakabaon sa ilalim. Sinasabayan din ito ng taimtim na pagdarasal base sa sariling paniniwala ng grupo. Sa mga mas malalalim na operasyon, hindi pwedeng mawala ang papel ng isang oracle o medium. Sila ang mga taong may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu sa pamamagitan ng pagtatawas o pagsasanib. Sila ang unang sumusuri kung ang deposito ba ay bukas na para makuha ng mga hunters. At kung may kailangan pa bang gawing karagdagang alay bago tuluyang pasukin ang tunnel. Sa ating pagtatapos, ano nga ba ang aral na makukuha natin dito? Ang pagiging treasure hunter dito sa Pilipinas ay hindi lang simpleng paghukay at paggamit ng pisikal na lakas. Ito ay isang sining na nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa ating kasaysayan, kultura at maging sa mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Ang paggalang sa mga marka na iniwan sa mga bato, ang tamang pagbasa sa bawat pahiwatig, at ang pagpapakumbaba sa harap ng mga espiritual na bantay ang tunay na susi para makaligtas at maging matagumpay sa larangang ito. Kayo ba mga TH, naniniwala ba kayo sa mga sumpa ng gintong Buddha? O para sa inyo ay guni-guni lamang ito ng mga napapagod na hunters sa loob ng tunnel? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan o kwento ng kababalaghan sa comment section sa ibaba. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.